Ano nga ba ang feasibility study? Simple lang. Paraan ito para malaman natin kung worth it ba o feasible ang isang business idea bago pa man tayo mag-invest. Ine-examine nito ang iba't ibang aspeto ng project para malaman kung dapat bang itong ituloy o hindi. Sabi nga nila, look before you leap. Ganon din sa business, kailangan pag-isipan ng mabuti kung viable ang isang project. Example, kung gusto mo magtayo ng milk tea shop sa tapat ng school, hindi porket marami kang customer na students ay sapat na. Sa feasibility study, malalaman natin kung may demand ba talaga, magkano ba ang gagastusin mo, at kung gaano ka-competitive ang mga katabi mong tindahan. Ngayon, ano nga ba ang difference ng feasibility study at business plan? Ang feasibility study ay para malaman kung magwo-work ba ang business idea mo. Ang business plan naman ay ang detalye kung paano mo patatakbuhin ang business mo kapag napatunayan ng feasible ito. For example, gusto mo magbenta ng plant-based burgers. Una mong gagawin ay ang feasibility study para malaman kung bibili ba ang mga tao, magkano ang ingredients, at kung kakayanin ba ng budget mo. Kapag sure ka na feasible siya, doon ka gagawa ng business plan para i-outline ang strategy mo tulad ng marketing, hiring, at operations. May iba't ibang phases ang feasibility study na dapat mong pagdaanan. So, sa umpisa, you need to have a market analysis. Sino ba ang bibili ng produkto mo? Malaki ba ang demand? Second is the technical feasibility. Paano mo gagawin or i-deliver ang mga produkto? May equipment ka ba? Third is about financial feasibility. Magkano ang puhunan at kikitain mo? Fourth is the organizational feasibility. Sino ang magpapatakbo ng negosyo? Kailangan mo ba ng tao? And the last one is the social feasibility. Ano ang epekto ng negosyo sa community? So, for example, magbibenta ka ng organic skincare products, kailangan i-check mo kung marami bang mahilig sa ganitong produkto. Yan yung market analysis. Tapos, alamin mo kung saan mo kukunin ang raw materials nito at kung kaya mo ba siyang i-produce locally. Yan yung technical feasibility. Huwag mo din kalimutan na tanungin kung paano makikinabang ang local farmers sa pagkuha mo ng mga organic ingredients, and that is the social feasibility. So, lahat ng to, itong 5 phases na to, kailangan to sa loob ng feasibility study. Pwede magkamali sa paggawa ng feasibility study. Narito yung mga ilan na common pitfalls. So, una is yung overestimating demand. Hindi porket trending ang produkto, mataas na agad ang demand. Dapat realistic ka sa projections mo. Then, meron din tayong tinatawag na underestimating cost. Siguraduhin na kasama lahat ng gastos, pati hidden cost tulad ng permits at taxes. And then, yung mga ini-ignore yung competitors. Dapat alam mo kung sino ang mga kalaban mo sa market para realistic ang expectations mo. So, for example, plano mo magbenta ng streetwear clothes online. Tapos, kailangan siguraduhin mo na na-research mo na ang dami ng ibang online sellers na nagbebenta rin ng ganitong klaseng damit. Malay mo, saturated na pala yung market, tapos underestimate mo pa yung mga gasto sa marketing. Sa market analysis, importante na malaman mo ang mga sumusunod. Una is yung target market. Sino ang bibili ng produkto mo? So, kailangan alam mo yung age, gender, location, etc. So, mga demographics data ito. Next is yung market size. Gaano kalaki ang market mo? Mag-e-expand pa ba ito in the future? Then, we have the competitor analysis. Sino ang kalaban mo at ano ang market share nila? For example, kung gusto mo magtayo ng gym, dapat alamin mo kung sino ang mga madalas mag-gym sa area, may mga young professionals or students ba. Tapos, alamin mo kung may mga existing na gyms na sa lugar
at paano mo sila malalampasan. Dito sa financial aspects, aalamin natin kung kaya ba nating tustusan ang negosyo. Importante ito para malaman kung gaano kalaki ang puhunan na kailangan mo at kung kikita ba ng sapat ang business. So, una dito is yung initial project cost. Ano-ano yung mga gastos na kailangan mo para makapagsimula? Then we have the revenue projections. Gaano kalaki ang kita sa unang taon or 5 taon? And yung huli is yung profitability. Anong return on investment ang inaasahan mo? For example, gusto mo magtayo ng coffee shop. Siguraduhin mong kasama sa gastos ang pag-aayos ng shop, pagbili ng coffee machines, upa sa space, at sweldo ng staff. Huwag mong kalimutan din na ang projected kita mo base sa presyo ng kape at dami ng customers bawat araw. Tingnan naman natin ang operational side. Paano gagana ang business? So, una, you need to have a technology. May kailangan bang equipment or tech? Then, we have the operational efficiency. Kakayanin ba ang production mo with minimal cost? Then, yung huli is yung supply chain. Saan manggagaling ang raw materials mo? So, for example, sa case ng isang bakery, kakailanganin mo ba ng malaking oven or simple lang ang equipment? At available ba ang harina at sugar sa suppliers? Affordable ba ito? Kung ang sagot mo ay oo, good sign yan ng feasibility. Huwag natin kalimutan ang epekto ng business sa community. May social impact ba ang business mo? Makakatulong ba ito sa local economy or environment? For example, kung ang negosyo mo ay ang sustainable fashion, talingin mo kung eco-friendly ba ang production process mo, gumagamit ka ba ng recycled materials, o mag-employ ng local artisans para makatulong sa economy. In summary, ang feasibility study ay isang importanteng tool para malaman kung dapat ba ituloy ang isang business idea. Hindi man ito guarantee ng success, pero makakatulong ito para bawasan ang risk. For example, kahit maliit lang ang business idea mo, like selling homemade cookies, dapat pa rin itong pag-isipan at i-feasibility study. Hindi porket masarap sa tingin ng pamilya mo, mag-click na agad sa market. Planuhin mo ng maayos dahil ang gusto natin ay long-term success ng business.